tingin ko parang wala na. Bakit to? Senador at Ayan o. Kung meron pa ho, mga kababayan, kung talagang yung Duterte magic tumatalab pa ho, mga kababayan, dali, nasan ba yun? Kung tumatalab pa ho yun, mga kababayan, malamang sa alamang ho, eto, si Boss Willie, hindi magpapahayag ng ganyan yan. Di ba? Hindi magpapahayag ng ganyan yan kung malakas pa din po ang karisma ng dating Pangulo. Willie Revillame, tuluyan nang iniwan si Digong Duterte. Sabi niya dito, wala akong partido, no? Hindi ako sa gobyerno, hindi ako sa PDP laban, independent ako. O yan. Sabi ng TV host at comedian na si Willie Revillame. Alam niyo po mga kababayan, kung malakas pa po ang putok ng DDS, sabi ni, ano ba? Si Marikel naman Ang gulo-gulo. Yan, napagbibintangan ko tuloy malakas ang putok ng mga DDS. Alam nyo, kung malakas pa ang dating Pangulong Duterte, ay ipipilit po niyang mga yan na idikit yung kanilang pangalan kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss. Ano po? Ipipilit idikit ng mga yan yung pangalan nila o yung kandidatura nila kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte. Wala na ho kasi, mga bossing. At marinig nyo naman po ang ating Vice Presidente. Ano sinasabi niya? Parang ayaw na sa kanila, no? Na magpa-endorse ng mga taga Davao. Kasi hindi alam kung mananalo pa kapag nadikit yung mga pangalan nila sa PDP at sa mga Duterte ho, mga kababayan. Ang ginagawa nila, iwas muna tayo. No? Iwas muna tayo sa mga Duterte. Bakit? Mayayari tayo sa 2025 election Pag nakita ka ng mamamayang Pilipino na sumusuporta sa mga Duterte, pag nakita ka ng mamamayang Pilipino na pinapaboran mo ang mga Duterte, ay may talo ka. O di ho ba, mga bossing? Para lang din ho yan, mga kababayan, nung panahon ng 2022, no? Yung mga kakamping o yung dati mga tinatawag nating dilawan, mga kababayan. Di ho ba? Ano, ang sabi natin pag nabahiran ka ng dilawan, malamang talo ka. Nung panahon ho na yun, mga kababayan, pero ngayon ho, makikita natin talagang nagpapasikat po yung mga mga kandidato ng kakamping no? At hindi ho ako magkakaila sa inyo, ha? Ako po sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. At dahil po sa nakikita ko, yung 12 ng kandidato po ng administrasyon, hindi naman po lahat ubra para sa akin. Meron po akong mangilan-ngilan na pinag-aaralan po na nasa kakamping, mga bossing. Kasi po bakit? Sila yung tunay na oposisyon. Yung kampo po ni dating Pangulong Duterte, ang tawag po doon, pogosisyon. Ano? Administrasyon, si Pangulong Bongbong Marcos, opposition, ang mga kakamping, at pogosisyon naman, yung dating Pangulong Duterte. Sabi ni Alberto Dequina, live ba ito, idol? Live na live to. Ano? Bakit to? Puro naman sila kasi puro naman sila pampogo lang ho mga kababayan. Opposition. Ang gusto din po niyan, ang bayan natin ay umangat ho, mga bossing. Umunlad, mga kababayan. Magkaiba lang po ng way ang gustong tahakin. Pero iisa lang din po ang gusto niya, mga yan. Umunlad po, mga boss, no? So, rektahan ko pong sinasabi sa inyo, may mga kandidato po ako na pinag-iisipan doon po sa opposition, mga bossing. Na alam natin na makatutulong kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po kagaya nitong sa pogosisyon. Lahat na lang po, lagi na lang po gagawa ng kung ano-ano, gagawa ng kung ano-anong mga issue, kahit walang katotohanan. Yan po ang mga chinosasyon, sabi ni Apostol
Oh, Roy. Hindi, chinosisyon. Ganyan po sila eh. So ayaw natin doon, mga bossing. Di ba? Ayaw po natin sa ganon. O, ayan ho, Willie Rebillame, kumbaga, hindi ako dito hindi ako sa kanila. Huwag niyo akong pag-isipan na magiging aso ako ni dating Pangulong Duterte. Diyos ko, alam na ho natin yan. Ano? Feeling ko dito, mga kababayan, iniiwas nila ang kanilang sarili upang sa ganon, maiiwas sa mata ng taong bayan na nandoon lang din po sila. Ano? Nandoon lang din ho sila, mga kababayan, sa kampo din ni dating Pangulong Duterte. O wag mo na sabihin na kakampi mo ako para manalo ka. Dahil pag sinabi mo na kakampi mo ako, matatalo ka, Willie. O yan. Ganyan ho ang nakikita ko dyan, mga boss. O eto pa. Sabi dito, Philippine Star, denying ties to former President Rodrigo Duterte, television host and senatorial bet. Willie Rebillame said he is running as a independent candidate. O yan. Pero syempre, tayo pa ba, no? Lalong-lalo na po yung mga mahilig sa usaping politikal, lalong-lalo na po yung mga tao na kilala po kung sino-sino yung mga tao na talagang mga pro-Duterte ho, mga kababayan. Tayo pa ba magpapalin lang? Tingnan nyo ho ito, mga bossing, no? Tingin ko naman, matalino na ang sambayan ng Pilipino. No? Kahit sabihin pa po ni Kuya Will na hindi siya doon sa PDP laban o hindi siya maka-Duterte, mga bossing, tingin ko kung sakali na hindi pala rin si Kuya Will sa pagkasenador, malamang ito po yung dahilan, mga boss. Malamang ito po yung dahilan, mga boss. bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Hinahanapan si Kuya Will. Kuya Will, ano ba ang plataforma de gobyerno? Ano bang batas ang gagawin mo pag ikaw ay nanalo bilang senador? Kasi ho, mga kababayan, di ba ano naman, basic naman ho talaga, no? Kapag ikaw ho ay tumatakbo sa isang posisyon, lalo na pagka-senador, meron kang plataforma de gobyerno. Kasi unang-una mong i-convince para sa pagtakbo mo ay yung sarili. Ikaw! Di ba, bakit ba ako tatakbo? Putek na yan. Wala naman pala akong gagawin doon. No? Hindi ko makonvince ang sarili ko para tumakbo ng pagka-senador. Wala akong gagawin paano ako tatakbo? Di ba? Ikukumbinsi mo yung sarili mo na tatakbo ka kasi meron kang alam na solusyon para sa bansa natin. Ikukumbinsi mo yung sarili mo na tumakbo kasi meron kang naiisip na proyekto para umunlad ang bansa natin. Di ba? Kay Kuya Will, saka na daw ho. Pagka nanalo. No? Ang isipin muna daw ho, mga kababayan, manalo. Ngayon, ang tanong natin ho dito, mga bossing, no? Paano mo makukonbinse yung mga botante kung wala silang maririnig sa iyo kung anong solusyon ang gagawin mo para sa bansa natin? Yari. Di ba? Pakinggan nyo mga kababayan, hindi ko i-stop. Bilang isang senador at kilala kayo sa pangalang Kuya Will, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang na kapag nagsabing itong batas na ito, si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Una, maiangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Yan, maiangat ang buhay ng mamamayang Pilipino daw po. Paano gagawin natin dyan, Kuya Will? Paanong batas? Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Ang ganda ng tanong mo, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin? Ibinalik po ni Kuya Will, mga kababayan, yung tanong. Batas para sa mahihirap.
Yan ang pinaplano ni Kuya Will, mga bossing. No? Batas para sa mahihirap. Tulungan ang mga kababayan nating mahihirap. Paano po, Kuya Will? Explain. Para naman kapag sumulat kami sa balota, alam, si Kuya Will, ito yung plano niya para sa mahihirap. Ito yung batas na gagawin niya para sa ating mahihirap. No? Sabi niya, maggagawa siya ng isang negosyo na yung mga walang trabaho, ipapasok niya doon. Tapos, i-import yung mga produkto nun. Hahanap siya ng mga tutulong sa kanya para i-import yung mga produkto na yon. Para at least, yung mga mahihirap nating kababayan, meron na silang trabaho. Meron silang pangkain sa araw-araw. Yun, ganun. Kumbaga, ganun ho yung yung paplanuhin, Gagawa ako ng isang lugar na iipunin ko yung mga walang trabaho, bibigyan ko ng trabaho, tapos yung mga gagawing mga produkto nun, ibebenta sa labas ng bansa, etc., etc. Di ba? Gagawa ako ng batas na kagaya nung kay Doc Willie Ong, na kapag ang mahirap ay nagkasakit ng napakamahal na sakit, susuportahan sila ng gobyerno ng Pilipinas. Walang dapat ipag-alala. Yung kay Kuya Will, basta po gagawa ng batas. Ulitin natin, gagawa ng batas para sa mahirap. Si Kuya Will yan. Okay, magandang tanong yan. Ha? Una, may angat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ayan. Na matulungan talaga. Ako para sa akin, ang batas Ang tanong dyan, paano po? dapat batas para sa mahirap. Marami na tayong batas na ginawa. Tama. Ang ganda ng tanong mo, nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mo ang batas na gagawin? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. Hindi po ako senador. Hindi. Ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin? Minsan, siyempre mga kababayan, yung ibang kababayan natin, kapag hindi naman siya tatakbo, siyempre hindi mag-iisip kung anong batas ba gagawin ko. Ikaw na tumatakbo bilang senador, ikaw dapat yung meron ka ng iniisip, no? Na makapagbigay ng jacket. Sabi niya, oy, ang gulo mo, Marikel. No, magbibigay daw ng jacket. Hindi. Sa totohanan lang mga kababayan, bago ka tumakbo, meron ka ng mga iniisip na mga batas na ganyan para matulungan yung ating mga kapwa. Di ba? Kaya lang kay Kuya Will parang hindi pa handang sumagot. No? Ang gusto niya pa sagutin yung reporter. Para sa mga kababayan natin. Bakit ako sa kanilang? Hindi kasi nga, gusto kong makinig sa inyo. Ayan, si ate. Okay, yan. Gusto kong makinig sa para tama ito, tama itong tinatanong niya sa akin. Para pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong nung ako'y di ba, nagkakampanya. Sige. Mukhang hanggang ngayon po, mga kababayan, wala pa din pong naiisip si Kuya Will. No? Hanggang ngayon po yata, siguro, no? Manalo muna. Yun nga po yung sabi niya, manalo muna tayo. Ang question po kasi dyan, mga kababayan, doon sa ating mga kababayan, paano kita iboboto? Ano yung pwede kong maging dahilan para talaan yung pangalan mo na ikaw ay iboboto ko? Yun ang tanong po, mga kababayan. Di ba? Kung wala, sandali. Sa next time na lang si Kuya Will, kapag meron na talaga siyang plano o may matibay na plataforma de gobyerno. Ganun ho talaga mangyayari doon, mga bossing. Pero nakakapagtaka, nakakagulat. To be fair naman po kay Kuya Will, nasa top 5 yata si Kuya Will, nasa top, sabihin na nating top 10, mga kababayan.